We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome sa ating morning simbahay. At welcome natin lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members natin. Lahat ng mga leader of leaders ay welcome po sa ating morning simbahay. At ating welcome lahat ng mga tatay, mga nanay, mga kids na nasa kanilang mga tahanan, ang mga faithful followers of the Lord Jesus Christ. Ay good morning and welcome po sa inyong lahat na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din sa mga kapatid natin, lalo na mga leaders natin, mga disciples, at mga faithful followers ng Panginoon na nasa labas ng bansang Pilipinas, na nasa iba't ibang bansa, na kung saan ay kasama natin sa ating pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Even though we are in online platform, we believe God is limitless, God is infinite, at naabot niya ang saan man tayong dako nakatira, dahil hindi siya malilimitahan. And that is the advantage ng online platform. At dito natin nakikita ang paggalaw ng Diyos. Maraming mga tao ang binago at maraming mga tao ang sumusunod sa ating Diyos na buhay. Kaya again, welcome and good morning po sa inyong lahat. Simulan natin ang oras na ito sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong kabutihang loob. Hindi mo kami pinabayaan sa mga nakalipas na linggo, araw. Nandito kami muli upang paglaanan ka namin ng pagsamba sa pamagitan ng mga awitin at sa mga salita mo. Dalahin ko, O Diyos, dalawin mo ang bawat anak mo, Panginoon, saan man naroroon ngayon. Ikaw ang makipag-ugnayan at ang mga salita mo ang siyang magbibigay sa amin ng gabay. Ikaw po, O Diyos, ang aming sinasamba sa oras na ito, at dalangin ko, O Diyos, mangusap ka sa aming kalagitnaan. Kaya sa iyo pong kapurihan, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sama-sama nating sambahin ang Diyos na buhay sa pamagitan ng mga awitin. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw lang kagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila.
sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y lawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, O Diyos, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Salamat sa mga mensahe na ating narinig at salamat sa CGS Philippines Worship Team. Ang ating mga notebook, ang ating mga Bible, mga kapatid, ay ating ihanda, ang ating mga ballpen, dahil magagamit po natin yan in the future. At yan ay magre-remind palagi sa atin. Kaya mahalaga nagtitake note tayo at wala po tayo mga multitasking. Nakapokus po tayo sa salita ng Panginoon. Kahit nasa bahay po kayo, kung saan ka, that is a holy place between you and God. Kaya ngayong umaga, paglaanan po natin siya ng ilang oras o minuto dahil ito ay para sa Kanya at para po sa atin na maging gabay natin ang Kanyang mga salita. Now, isa sa lilinawin natin ngayong umaga, hindi ko babasahin ang text natin dahil itatawid naman natin yan sa mga points natin. Dadako na tayo sa ating paksa. Ang ating paksa sa umagang ito maunawaan natin dapat. Manager, not owner. Ibig sabihin, ang tandaan natin, kung ikaw ngayon ay
nabubuhay, your connection between you and God, ang dapat nating isipin, tayo ay manager, not owner. Pag sinabing manager, tagapamahala tayo, hindi tayo ang may-ari. Kasi sa mundong ito, umaasta tayo na as if everything na nasa atin, parang ikaw ang may-ari. At dito ninyo maunawaan, mahalaga itong ating pag-usapan, we are not the owner, but we are the manager. Kaya kapag naintindihan mo ito, kung ikaw ay hindi may-ari, tagapamahala, ibig sabihin, kumilos tayo bilang tagapamahala. Hindi tayo ang may-ari ng daigdig na ito, hindi tayo ang may-ari ng katawan na to, hindi tayo ang may-ari ng ating pamilya, hindi tayo may-ari ng ating pinoposes property na meron ka. Yan ay pinapamahala lamang sa atin. Kung meron ka mang bahay, may lupa ka, may property ka, may kayamanan ka, nakamit mo yan, maaring dahil sa skills mo, sa talino mo, sa kakayahan mo, pero kapag i-trace mo yan, kaya ka matalino, magaling, madiskarte, galing din sa Diyos yun. So, walang pagmamay-ari na atin. Kaya ito ang ating paksa. Dapat you must understand that you are the manager, not the owner. Now, ating munang bigyan ng pansin ang 1 Chronicles, unang kronika, no? 1 Chronicles chapter 29 verse 11. Para makita natin na everything possessed by God. Sabi sa Tagalog, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. So very clear, dito sa Kronika 29:11, ang lahat ay pag-aari ng Diyos, nasa langit at nasa lupa. Kaya deserve siya na ating sambahin sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan at karangalan. In Haggai chapter 2 verse 8, tingnan po natin sa Haggai chapter 2 verse 8. Ang sabi po dito, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Ibig sabihin, silver and gold are mine. Ibig sabihin, lahat ng kayamanan sa mundong ito, pag-aari din ito ng Diyos. So mapapansin po natin, nasa langit, nasa lupa, isa lang ang owner, ang ating Diyos na dakila. Even all the wealth, galing yun sa Diyos. Binalahura lang yan ng tao at inaangkin ng tao. Even si Satan, ninakaw niya yon. Pero walang pag-aari kahit si Satanas. At iba, kinukurap nila ang kayamanan na mula sa Diyos. As if they are the owner. Pero the owner of all, sa Diyos yan. Even in 1 Corinthians 6:19 to 20, tingnan po natin. Gusto ko lang emphasize sa atin ngayon, bago tayo tumawid sa ating pag-usapan, ang Diyos ang nagmamay-ari sa lahat. Kahit buhay natin, sabi sa 6:19 to 20, ang sabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kita niyo mga kapatid, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? At hindi sa iyo yan. You are bought with a price. Kaya, we must use our body for the glory of God. Dito nyo ngayon maintindihan, ang 24 hours, ang isang linggo, dapat may inilaan ka para sa Diyos. Kasi hindi ikaw ang may-ari niyan.
ang oras mo, ang tahanan na meron ka, regalo din ng Diyos yan, yung sasakyan na meron ka, lalo na yung buhay na meron tayo. Ibig sabihin, kaya pala tayo naglilingkod sa Diyos, ito ay token of our gratefulness sa Kanya. Lahat na to pinapagamit lang sa atin. May naalaala nga ako, sa Thailand nagkaroon ng tsunami. Isa sa nabiktima, isang Pilipino. Isang magandang resort sa Thailand at nabalita, sinakop ng malaking alon ang resort na yun. Puro mga elite people ang nandoon. At isa sa nabiktima doon, isang Pilipino. Umuwi ang Pilipino sa Pilipinas, ang sabi niya, lahat ng pinaghirapan ko sa isang kisap mata, nawala lahat, winalis. At nagpapasalamat ako dahil binuhay pa ako. Alam niyo ang lesson dyan, lahat ng meron ka, pwedeng walisin ng Diyos yan. Pwedeng tanggalin lahat ng Diyos yan. Kapag yan na ang pinahalagahan mo. Kaya dito ninyo maintindihan, mahalaga, pinakamataas na bigyan ng halaga sa buhay natin, ang Diyos. Hindi mo dapat sinasamba ang asawa mo, ang mga property mo, ang mga pinaghirapan mo. Hindi ka dapat nagmamalaki kung anong meron ka dahil sa isang kisap mata, pwedeng tayo mismo bawian ng buhay. Do you not know that your body is the temple of God? At kahit anong yaman na meron ka, hindi mo yan madadala kung ikaw ay mamamatay. At dito nyo maintindihan ngayon na dapat pahalagahan ang pagsamba sa Diyos, ang panalangin sa Lord, ang gabay ng Diyos sa mga salita niya, kaya tayo nagbubulay-bulay, ang pagdalo sa mga gawain. Dito nyo makita, dahil tandaan mo, hindi ka ang may-ari ng lahat. Even your life is not your own. It's all of God. That is why you need to understand na all of us are managers, not the owner. Tagapamahala lamang tayo sa anong meron tayo. Even our life, even our family, mga anak natin, hindi po natin pag-aari yan. Kaya ang tawag sa atin, mga katiwala lang tayo. We are all stewards, but not the owner. Kaya dapat malaman natin, may nagmamay-ari talaga sa lahat. Kaya kung balikan natin ang primary text natin, papasok na tayo sa primary text natin, sa Matthew 25:14-30, ito yung mga talata na nagpapakita na merong mas mataas sa atin na nagmamay-ari ng lahat. Ang purpose ng mensaheng ito, para ibalik kayo, na huwag ka magyabang, magmalaki. Kasi kahit matalino ka, mahusay ka, at nakamit mo ang lahat ng bagay, isang pitik ka lang, magkaka-Alzheimer disease ka. Alam niyo bang Alzheimer disease? Hindi mo nakilala ang tao kahit ang asawa mo. Ibig sabihin, kahit ang utak natin, ang mga internal organs na ito, it's a miracle na nagpa-function every seconds. Ang puso natin, bituka natin, mga laman loob natin. Hindi nyo ba naisip yon? Amazing ang God. Hindi tayo mga robot. Biro mo, gumagana ang mga kidney natin, ang mga liver natin. Amazing ang Lord na healthy ka. At kapag kinikare mo yung body mo, natutuwa si Lord yan. Why? Because we are just a manager. Pamahalaan mo yung katawan mo, wag mo lagyan ng alak yan, ng sigarilyo. Wag mo ipagpuyat yan. Kaya nga, health is wealth, mga kabatid. Very clear sa 1 Corinthians 6:19-20, your body is the temple of God. Ang katawang ito, na meron tayo, unahin natin ang katawang ito na ilapit sa Panginoong Diyos. Kasi siya ang nag-iingat ng katawan natin, pero pag inaabuso mo ito, tayo ang dahilan ba't namamatay ng maaga ang tao, mga kabatid. Kasing kinakain natin yung hindi pinapakain sa atin.
Di po ba? Ibig sabihin, mga toxic sometimes ang pinapasok natin sa ating katawan. Hindi naman tambutso yung bibig mo, bakit mo pinapausukan? Hindi naman yan lagayan ng alkohol ang katawan mo, bakit ka lumalaklak ng alak? At pag nagkasakit ka, kailangan mo ang Diyos. Di po ba? Yung pera na binigay sa atin ng Lord, hindi naman ginamit yan para mag-isugal mo at para gamitin mo sa kalukuhan, manlamang sa kapwa. Ang anumang kayamanan na pinagkatiwala sa atin, wealth man yan, kayamanan man yan, ginagamit yan for the glory of God. That is why sabi sa Matthew 25, tingnan ninyo may parable dito, talinghaga. No? Malalaman ninyo na, manager nga lang ako, hindi ako owner. Anong sabi dyan? Matthew 25, start tayo sa 14. Ang paghahari ng Diyos ay may tulad sa isang taong maglalakbay. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Isang verse pa lang, pinakita na dito na merong ang kingdom of God katulad ng isang taong manlalakbay. Nagre-represent yan sa honor. At tayo mga tauhan na pinagkatiwalaan. Sabi sa 15, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. So siya mismo ang honor. Our God, binigyan niyang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Sino yon? Si Jesus Christ. Ang Diyos natin. Ibig sabihin, lahat tayo binigyan ng mga ability, ng talent, ng kakayahan, ng potential. Kaya kung anong meron kang galing at husay, pinagkatiwala lamang sa atin yan. Yung mga ginto ng abilidad, binigay sa atin. At depende sa capacity. Ito, capacity niya, 5 salaping ginto. Itong capacity niya, 2 salaping ginto. Ito naman, 5,000 salaping ginto, 2,000 salaping ginto. Yun ang capacity. Ito ang capacity niya, 1,000 salaping ginto. Ayun. So makikita natin, bawat isa ayon sa kanyang capacity. Kaya yung tumanggap ng 5,000 salaping ginto, pinangalakal yon, kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto, kumita ng 2,000 salaping ginto. That is in verse 17. So makikita ninyo ang galaw ng tatlo. Ang verse 18, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto, humukay sa lupa, tinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. So kita ninyo sa verse na to, mula 15 hanggang 18, iba-iba ang galaw. Ito tumanggap ng 5,000 talents. 2,000 talents ang isa. Ang isa naman, 1,000 talent. Makikita mo may capacity ang bawat isa. At hindi nagbibigay ang Diyos ng mga hindi mo kakayanin. Nakita natin mga kapatid. Pero, maghanda ka pagbalik niya. So anong pinapakita dito? Ang makikita natin dito, maobserbahan mo, binigyan lang pala tayo, pero merong ine-expect sa atin. Ibig sabihin, ang buhay na binigay ng Diyos sa atin, ang mga husay at galing na meron ka, dahil meron kang potential para mapalaki yan at para mapaunlad mo. So ang Diyos, nag-i-expect siya sa atin ng pag-unlad. At ang Diyos, pinakita dito na siya ang may-ari at ang part natin, palaguin natin ang anumang binigay sa atin. That is why if we are the manager and not the owner, number 1, dapat itanim natin to sa utak natin. You are accountable. Pag sinabing you are accountable, may pananagutan ka. Naisipin mo palagi, may babalik at hahanapan ako sa ibinigay sa akin. Ang tawag nun, nasa isip mo palagi, may pananagutan ako. Kasi hindi aksidente na binigyan ako nito. Naniniwala ang Diyos sa akin.
Appointed ako ng Diyos. Kaya, ang lesson nito sa atin, wala kang pwedeng angkinin na sa iyo lahat yan. You are just a manager and not the owner. Parang ganito yan. Sa isang negosyo, umalis ang may-ari. At naisip ka ng may-ari na iwan sa iyo ang business na yan. Anong tawag sa iyo? Hindi ka second owner, manager ka. Nagbakasyon yung may-ari, it does not mean nang pinagkatiwala sa iyo, ikaw na ang may-ari. So you are the manager. So lumipas ang mga buwan, bumalik ngayon yung owner. Nang bumalik ang owner, hindi nalugi ang negosyo, bagkos lumago pa. Bagkos ito'y kumita pa ng malaki. Anong sasabihin sa iyo ngayon, mga kapatid? Ganun nangyari sa may 5,000 salaping ginto. Anong sabi sa kanya sa verse 20 to 21? Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon. That is in verse 19. Sabi sa 20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ibig sabihin, nag-i-expect ang Diyos sa atin na pinapalago natin ang pinagkatiwala niya sa atin. Kasi, hindi siya nagkamali sa iyo. Alam niya ang kapasidad mo. So, ibig sabihin, nagtatrabaho po tayo sa daigdig na ito, mapisikal man o mapa-espiritual, at ang layunin ng may-ari, makikita tayong umuunlad. Umaasenso ka sa paglilingkod. Hindi ka taga-upo lamang dyan. Ibig sabihin, may galing ka at husay na mag-win soul, mag-disciple, at umunlad ang iyong tribes. Pagdating naman sa secular world, kasi kailangan nating mabuhay, binigyan ka ng Diyos ng talino, nag-aral ka para gumaling ka, at ang talino mong yan, ginamit mo para maghanap buhay. At kumita ka ng malaki. Pero ang Diyos pa rin ang nagbigay niyan sa iyo. Ang iba ang yabang. Akala nila, sila yon. Nung wala pang trabaho, ang sipag sa church. Madali mo siyang mapasunod. Nang nagagraduate, yumabang na at nakagkumikita na ng malaki. Hindi niya alam sa likod nun, Diyos ang nag-ooperate sa buhay niya. Alam niyo, ang isang tao na naunawaan niya na manager siya, Lord, thank you sa talino, sa husay, tinanggap ako sa trabaho. Lahat ng ito sa iyo. Hindi ko pababayaan ang paglilingkod ko sa iyo. Susunod pa rin ako sa spiritual leader ko. Ganon ang matino na nag-iisip, hindi niya pag-aari lahat. Lord God, ang talinong ito na kumikita ako, kapag kumita ko, ibabalik ko ang para sa iyo. Because I believe everything that I have belongs to you. Ganon ang mga taong nag-iisip, I am just a manager of everything that I possess, and you are the owner, and you deserve, O God, nabigyan kita ng pagsamba. Deserve ka, Lord, na maglingkod ako. So I undergo training process para maayos ko mapangasiwaan ang mga taong binigay mo sa akin. Ibig sabihin, in the area of spiritual, lumalago. In the area of secular job, lumalago din. Kasi ang utak ng taong ito, alam niya, I am just a manager and not the owner of everything that I possess. Even the intelligent that I have. Ang talino o galing na meron ako. Nagagamit ko ito kaya kumikita ako sa secular work. Bakit sa spiritual nag-aabot ako ng mga tao para makilala si Jesus Christ? Ginagamit ko ito
Dahil ang Diyos nagbigay sa akin ng gabay, ang Holy Spirit. So ibig sabihin, in a secular world, in a spiritual world, kahit ikot-ikutin mo yan, isa lang ang gumagalaw dyan, ang Diyos. Ang mga taong nadimlan at walang Diyos, basura sa kanila ang spiritual. Piling kasi nila, sila yon ang may galing at husay. At hindi kasama ang Diyos sa kanilang success. At piling nila sila yung honor. Kaya nga, naalala ninyo nung binasa natin dyan sa New Testament? Isang binata, feeling niya siya lahat nagpo-possess. Kinuha ang buhay niya. Wala siyang binanggit man lang na pasasalamat sa Diyos. Akala niya yumayaman siya dahil magaling siya, mahusay. Anong sabi ng Lord? Hangal, ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay. Kita niyo mga kapatid? So ito, bilang mga disciples, mga leaders, mga followers, mga cell group members, wala kang dahilan na mag-excuse na hindi ka maglaan ng oras sa Lord. Kasi kahit walang sakit ka, kahit nag-exercise ka, pag kinuha ka ng Diyos, wala kang magagawa. Siya may-ari ng buhay. Nakita ng Lord, wala man siyang pakinabang sa iyo. So mapapansin natin, walang sino mang pwede ditong magmataas sa atin. That is why we serve God, we worship God, we obey God. Nakita niyo mga kapatid? Kasi, naintindihan mo ang pamilya na meron ako, ang trabaho na meron ako, ang kalusugan na meron ako, pinahiram lang sa akin ng Diyos ito. Any time of the day, pwedeng tanggalin ito ng Diyos sa atin. Mga kapatid. Kaya tandaan natin, yan ang nagtuturo sa atin na maging mapagpakumbaba sa Diyos. Ang mga mayayabang, tingin nila, honor sila, even their lives. Akala nila yon. Kaya tandaan natin, bawat hininga natin, blessing yan. Yung ikaw ay malusog, hindi mo inabuso katawan mo, blessing yan. Tandaan po natin, kaya tayo nakipag-cooperate sa honor dahil katiwala lang tayo. Kaya pag healthy ka, may itinanim kang mabuti sa katawan mo. Kung masasakitin din tayo, may pinapasok ka dyan na nakakasira sa katawan mo. At kung ikaw man ay pinayaman ng Diyos, binigyan ka niya ng talino, ng galing at husay. Saan galing yung talino at galing at husay? Siya may akda nun sa atin. Kasi siya lumikha sa atin, mga kapatid. Kaya ang appreciation mo ngayon, Lord, yung wealth na ito, may bahagi ka. Yung oras na ngayon na 24/7, may bahagi ka na dapat kitang sambahin at pakinggan. Kasi I am just a manager and not the owner of everything that I have, mga kapatid. Kaya you are accountable if you are a manager. May pananagutan tayo. Kaya makikita natin dito sa binasa natin, mula dito sa Matthew 25, 20-21, sa first point natin, anong sabi sa kanya? Magaling, tapat at mabuting lingkod. Makihati ka sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So tagapamahala means manager. Parang ganito yan, binigyan ka ng 3 tao sa cell group, inalagaan mo yan, naging 6, naging 9. Mabuting tagapamahala ka, nagiging disciple mo at nagiging leader. Ibig sabihin, si Lord nakatingin din sa ating paglilingkod. Kaya ili-level up ka niya. Hindi ka lang tagapakinig for the rest of your life. At hindi yan nakita ng ibang churches. Maraming nakatungangalan sa church. Pero maraming may galing at husay dyan na dapat ginagamit din ng Panginoon. Kaya mamalayan mo, dati tagapakinig ka na lang, pero ngayon, naging leader of leaders ka. Ibig sabihin, mabuti kang tagapamahala. Because all of us are accountable. Mananagot tayo sa Diyos, dapat may promotion sa paglilingkod. Kung sa labas sa secular world,
May promotion. Na dati empleyado ka, naging manager ka na, sa opisina ka na nakaupo. Bakit ka naging manager? Hindi dahil malakas ka sa may-ari, kundi pinagtrabahuan mo yan, pinagsikapan mo. Hindi ka dumarating na late. Hindi ka dumarating na palagi lang ay sa isang linggo, 3 pasok mo lang. Palagi kang absent. Why? Because you understand the word accountable. Nakuha niyo mga kapatid? Mananagot tayo. Kaya isipin mo, pag sinabi accountable, may mas mataas sa akin. Haharapin ko ito. Parang sa church din. Di mo ba may mga reporting tayo, may mga mentor tayo. Accountable tayo sa mentor natin. Sila yung naglalagay sa atin sa tamang alignment na hindi tayo mapariwara. And you need to understand that. So dito nyo makikita, ang katangian ng manager na unawaan niyang salitang accountability. Kita nyo, di ba? Pinuri siya ngayon ng kanyang Panginoon. Pagbalik, tumubo yung 5,000 salaping ginto. At dapat maunawaan natin, we are not just accountable, all of us are responsible. That is number 2. You are responsible. I like the word responsible. You are able to respond. May kakayahan kang tumugon. That is responsibility. Ibig sabihin, in-entrust ni Lord sa iyo mga properties na meron tayo. In-entrust ni Lord sa iyo ang mga knowledge, wisdom. Yung katawan na yan na meron ka, kay God yan, hindi yan sa iyo. Hindi ka lumikha sa sarili mo. Kaya maraming walang utang na loob sa Diyos. As if they think that they are the one who possess their lives. Walang oras sa panalangin, walang oras makinig. May oras man, tira-tira lang. They don't understand kung anong ibig sabihin ng pagiging tagapamahala. Piling nila, sila may-ari ng buhay nila. Sila may-ari ng pamilya nila. Para pansinin natin, kapag dinagukan tayo ng matinding problema, sakit, kalamidad, adversity, problems, matataranta talaga ang hindi nakakaintindi nito. Kapag naintindihan mo, anytime pwedeng baklasin ni Lord lahat ng meron tayo. Wala tayong magagawa dyan. Siya may-ari eh. Di ba? Halimbawa, hindi ka makaalis ng bahay kasi hindi ka makapunta ng church. Pag nasunog ang bahay mo, iiyak ka talaga. Meron nangyari yan. Ba't di ka nag-church? Hindi ko kasi maiwanan yung bahay. Kaya walang tao sa bahay eh. Kaya hindi maiwanan ang bahay, kahit nasa bahay siya, nasunog ang bahay. Eh, hindi ako pwede sa cell group kasi may mga anak akong inaalagaan. Ang nangyari, ang anak kinuha ng Diyos. Kasi feeling niya kasi siya may-ari eh. Kita niyo kapatid? Ang negosyo, ay pasensya na, wala akong oras dyan. Ubus lang oras ko dyan sa mga gawain nyo. Kailangan ko kumita. Malaki ngayon ang binabayaran sa kuryente. No? Binubuhay ko mga 4-piece, kaya pasensya na kayo. No? Lahat ng tao pala ako ang mananagot. Biro mo, nagbabayad ako ng kuryente. Kasama pa ang mga tambay, binabayaran ko. Kaya wala na akong panahon dyan. No? Marami akong responsibilidad sa bansa. Kaya pasensya na kayo. Biro mo, hindi ka na nakapagsamba. Kasi mabigat sa loob mo. Mga tambay ay nakapag-parlor pa. Diba? Dahil sa mga ayuda. Kaya ako kumakayod para sa mga tambay. No, ang lahat ng babayaran, pinatong na sa aming bill. Kaya wala akong oras dyan maglingkod sa Diyos. Kita niyo ha, kapatid? So ang iba, pinabayaan nila na hindi nila alam. Anumang crisis sa buhay natin, still we are all responsible. Ipatong man sa iyo ang ikaw na magpakain sa mga Filipino people, sa mga singilin natin sa bills, hindi ka maubusan if you are responsible serving God, mga kapatid. Di ba?
Kaya tandaan natin, lahat tayo nilikha lamang ng Panginoon. At lahat tayo dapat responsable sa paglilingkod sa Lord. No? Kaya pansinin po ninyo, kung responsable ako sa paglilingkod sa Panginoon, dapat nakikita sa akin ang mga bagay na ito. Na kahit walang nakatingin, walang nagtatanong sa ginagawa ko, may kakayahan akong gawin ito. Parang ganito yan, mga kapatid. Umalis yung magulang mo. Hindi sinabi ng magulang mo na maglinis ng bahay. Umalis ang parents mo, anak ha, mamayang hapon na ako makauwi, bahala ka na sa bahay. Ang bahay ninyo, nang umalis ang parents mo, maraming hugasan, maraming ligpitin, mga kumot, higaan, ang kalat sa kusina, sa bahay, sa amang sulok. Ang isang responsabling kabataan, hindi ka babad sa cellphone. Kaya maraming mga parents naging monster pag-uwi. Kasi kung anong nakita niya sa anak niya, nakahilata, pagbalik, lalong nakahilata. So naging monster ang mga parents. Nagagalit, pinagsisigawan ng anak. Ang isang responsabling anak, umalis ang parents, sensitive ka. Gusto ko matuwa ang magulang ko pag uwi niya. Maayos ang mga hugasan, nahugasan ng plato. Malinis, kumikintab ang sahig. Ang kapaligiran, winalis. Ang mga basura, tinapon. Anong sasabihin ng parents? Parang ganito yan. Sa Matthew 25:22-23. Magaling, tapat at mabuting anak. Naging tapat ka sa maliit. Pamamahalain kita sa malaki. Bakit? Ang responsableng tao, hindi na yan inuutusan. May kusa yan. Kumbaga, sensitive siya na ito ang ikinasisiya ng magulang ko. Naglilinis yan. Hindi siya tamad. Hindi siya pabigat. Ganon din sa church. Pag ginawa kang disciple, pinakita sa iyo ang vision, hindi ka puro angal. Hindi ka puro depensa. Ginagawa mong bahagi mo, nagwi-win soul ka, nagdi-disciple ka, you win, you consolidate, you disciple, and you send. That is responsibility. You are responsible. Ibig sabihin, hindi ka na, kumbaga, pinagsasabihan, naintindihan mo ang iniwan sa iyo. Kaya if you belong sa isang church, kung merong hindi lumalago, wala kasing pinapagawa. Pero kung sa church na to, ano ba sa CGS Philippines, mananagot ka talaga kung ikaw ay puro lang dahilan, puro ka mga, masasabi nating, puro ka mga argument, puro ka reklamo. Ang CGS Philippines, talaga dito, you are accountable and you must be responsible. Nakita nyo naman na marami dito nakikinig lang dati. Ngayon, kahit bago, naging leader na sila. Because they really understand the journey. And they are responsible doing the journey, mga kapatid. Ibig sabihin, alam nila kasi, meron akong responsibility bakit ako nagiging Kristiyano, naligtas ako, pinatawad ako, binago buhay ko. Then I am responsible to my master, and my master is the Lord Jesus Christ. So kung binigyan ka ng 2,000 talento, inaayos mo yon, pinapalago mo yon. Parang binigyan ka halimbawa ng isang tao, ang tao na yan ay hinubog mo, nagiging 10 kayo. Lumago kayo ngayon. Because you are responsible. Hands-on ka bilang isang disciple. Pag sinabi hands-on, hindi ka nagkukuya-kuya-kuy lang dyan. Tinatrabaho mo kung ikaw ay cell group leader,
kung ikaw ay leader of leaders, kung ikaw ay cell members, nagsisikap ka na umangat. Kasi, alam nyo ba pag binasa mo tong Matthew, ang Diyos nag-e-expect yumayabong tayo, umuunlad tayo. Ibig sabihin, may paglago ang inaasahan ng Diyos sa atin. Lumalawak tayo. At yun ang inaasahan ng may-ari sa atin, mga kapatid. Kaya, ang taong responsable, malalaman mo na, sabi ko nga, madali mong makita ang responsableng tao. Sabi ko, lalago to. Sa mga meeting, hindi siya late. Dati cell member siya, nauna pa siya sa cell leader. Ayun. Kahit sa online o face-to-face, wala pa ang simula ng gawain, nandyan na siya. Ibig sabihin, malalaman mo ang responsableng tao. Sa mga minor things, responsible na siya. Pag na-conquer mo na on time ka palagi, makukonquer mo lahat. Mapa-face-to-face man ang meeting, nandyan siya. Hindi yan late. Yung mga taong palaging late, irresponsable yun. Diba, mapa-online o ma-face-to-face? Alam ko lang ang palaging late sa mga transaction na usapan eh. Ang palaging late, ito naranasan ko ha. Alam ko lang palaging late, doktor. Sabi ng doktor, sige punta ka dito alas 10. Ibig sabihin nun, pumunta ka alauna. Ayun. Pangalawang palaging late, mga politicians. Naliligo na sa pawis ang mga nasa basketball court. Ang iba nahimatay na, wala pa ang isang politician. Kasi pasikat sila eh. Ang late na alam ko, doktor at politician. Ikaw, disciple ka. Pag disciple ka, alas 6 ang morning simbahay, alas 5 pa lang, nakaprepare ka na. Di ba? Pag may mga meetings, nandoon ka sa mga conference, nauna ka na. Kasi, ikaw ay responsible citizen, responsible disciple. Mga kapatid, kaya pag disciple ka, leader ka man o cell member ka man, hindi ka nalilate. So, sabi ko, maging leader yan, matindi yan pag naging leader. Hindi ka matatawag na manager kung palagi kang late. Saan ka nakakita? Mga empleyado mo dumating. Tapos dumating ka, halimbawa, 2 oras kang late. Ano yon? Lousy yan na manager. At nakikita ko ang manager, model ka sa oras. At kapag na-survive mo yan, napagtagumpayan mong pag-handle ng time, you can survive everything. Responsible ka sa maliit eh. Responsable ka rin sa malaki. Even in handling your resources. Hindi ka bibitaw ng gastos dito, gastos doon, hanggat walang bahagi ang Panginoon. Pag-handle mo ng oras, hindi mo gagamitin ang 24/7 na walang prayer, walang devotion, at walang pagsamba sa Diyos. And that is a responsible person. Hindi yung sumamba ka ba? Nagbasa ka ba ng Bible? Nagpray ka ba? Hindi na tinatanong sa iyo yon. Because you are responsible person. Ang responsible na tao, hindi na chinecheck. Ginagawa na niya ang nararapat. Ayon. Parang ganito yan eh. Ang pagbabasa ng Bible, kumakain ka sa spiritual. Hindi ka na tinatanong, kumain ka ba? Di ba? Kanina pa po, ako nag-devotion. Responsible ka doon. Kaya dapat naintindihan ninyo to mga kapatid. Kaya pagbalik ng master, in-appreciate yung ang capacity niya, 2,000, umunlad pa yun. Pinaunlad pa niya ng another 2,000 talent o 2,000 salaping ginto. So this is a parable, pero pinapakita dito, gaano ka ka-responsable sa mga binigay sa iyo. Halimbawa, sa leader ka, pinalaki mo yan, responsable ka. Kung sa leader ka, patunaw na ang cell group mo.
Meron kang hindi ginagawa dyan. Pwedeng hayahay ka, hindi mo dinidiskartihan, hindi kayo nagwi-winsol, hindi mo pinapadaan sa ladder of success, hindi kayo lalago. Pero pag iniisip mo palagi, merong darating na may-ari, kailangan mapalaki ko ang cell group, magiging magiging isang tribo ito na malaki. Ang tawag nun, you are responsible person. Biro mo, dati hawak mo 2 lang, ngayon 20 na. Sasabihin sa iyo ng Lord talaga, magaling, tapat na lingkod. Pamamahalain kita sa mas malaki. Because you are responsible. The third, you are dependable. A manager, tandaan natin, pag manager ka, you are dependable. Ibig sabihin, maaasahan ka. Kapatid, maaasahan ka. Ang taong maaasahan, madiskarte yan. Maasahan ka hindi ka dipokpok. Hindi ka parang pako na pinupokpok palagi. Kasi maaasahan ka, hindi ka takot. Sumubok sa hindi mo pa nagawa. Halimbawa, nakikinig ka lang. Tapos ng kapatid, as one of the cell member, ikaw naman mag-pray. Doon ka natatakot, prayer lang, takot ka na. Ay, iba na lang. Kapatid, ikaw naman magbasa ng Bible. Hindi ka rin nagbabasa ng Bible. Kasi takot ka, gusto ko makinig lang. Ito yung klase ng mga taong hindi dependable. Binaon niya lahat ng meron siya. At kontento na siya kung ano na lang siya ngayon. Ayon. Ang kanyang mga statement, ganito yan Yung mga taong hindi dependable. Pag pinakapagawa mo sa vision, ang sinasabi ganito, baka pagtawanan ako, baka magkamali ako, baka mapahiya ako, baka magalit sila sa akin. So marami siyang mga advance mag-isip, marami siyang mga negatibo, kaya hindi siya makaalis-alis sa kalagayan niya. Baka pagtawanan ako, baka magkamali ako, baka kung ano pang masabi ko, baka magalit sila sa akin. Yan ang mga taong hindi mo maasahan. Biro mo, pagdating sa paglilingkod yan sa Diyos, pinagpapapray pa lang, ginagabayan sa pagwinsol, ganun ang kanyang mga statement. Baka mapahiya ako. Pero pag sumayaw dyan sa TikTok, ang galing. Pero pag gawain sa Panginoon, maraming hadlang. Hindi dependable. Ako nakikita ko dito, if you are the manager, na intindihan mo, you are dependable person. Maaasahan ka ng Diyos. Hindi mo iniingatan yung imahe mo na baka masira ako sa kanila pag nalaman nilang ako ay born again. Hindi mo alam, matagal ka nang sira. Ikaw lang nakakaalam na hindi ka sira. Lahat tayo sira na sa paningin ng Diyos. Kaya you don't have the right na protect yourself. Kahit anong protect mo sa sarili mo, magkaroon ka ng ma-impress sa mga tao sa iyo, ikaw lang ang hindi nakakaalam na matagal ka ng sira. Dahil lahat tayo sira ang buhay natin sa Diyos. Si Kristo lang ang bumuo sa atin. Kaya sabi ni Paul, I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power of God for salvation. Ibig sabihin, ikaw at ako, mga sira ang buhay natin. Si Kristo lang ang nakikita sa atin kaya nabubuo tayo. Si Kristo ang dahilan bakit nasasagot ang mga panalangin natin. Hindi dahil magaling at mahusay ka. Kung umunlad ka man, umasenso ka, not only sa spiritual area, kundi sa secular area or physical area, it's all about God who works in your life. Kaya kapag ganun ang kaisipan mo, you remain humble.
Kaya pagdating sa iyong journey, you are dependable. Hindi ka dinidiktahan. Ginagawa mo na ang nararapat. You are not only responsible, but you are dependable. Maaasahan ka. Parang ganito nangyayari sa simplified natin ang dependable. Alam na ng media team ang work nila. Alam ng isang media team ang kanyang work. Siya sa editing, meron naman sa mga lights, sa mga sounds, sa camera. Alam nila ang mga timplahan. Ako, nagsasalita ako dito, pero wala pa ako naranasang may kinurik ako. Kasi alam nila ang kanilang responsibility. Not only responsibility, but they are dependable. Maasahan sila. Ito yung forte nito sa editing. Ito yung forte nito sa mga lights. Itong forte nito sa sounds. Itong forte nito sa mga ilaw. Ang forte naman nito yung mahusay ang tenga, mahusay ang mata sa paghanap ng mali. May mga nag-i-edit dito, mali ang hinahanap. Meron naman dito ang editing niya tenga. Alam niya kung sino ang mga sintonado. Kita niyo kapatid? So pag alam mo sintonado ka, huwag mo nang ipilit. Kasi hindi makakalagpas yan. May nag-i-edit din. Kaya pag sinabi medyo flat ang boses mo, tanggapin naman natin yon kapag kinokorek natin. Huwag mo na ituloy, huwag mo ipilit. Pag wala kang tenga, feeling mo, harmony, maganda pakinggan. Parang kinaladkad na yero yung boses. Dapat makinig din tayo pag inaayos tayo. So, makikita natin, lahat dito, may correction, but everything is dependable. Kaya iba niyan, aawit. Alam mo rin na ikaw ay isintonado, maasahan ka, inaayos mo yun. Di ba? So, kaya si Lord naglagay ng tenga, ng mata, ng bibig. Meron tayong constructive criticism. At hindi natin dapat isipin na destructive to, kundi para mapaayos tayo. Kaya nga, sometimes we critic ourselves and that is dependable person. Maasahan yan. Sa akin, ang matinding magpuna sa akin, at talagang honest magpuna, yung misis ko. Pag uwi sa bahay, marami siyang sinasabi. Ibig sabihin, sino yung pinakamalapit sa iyo, totoo yun ang kanyang kritik. Hindi para sirain ka. Para mapabuti ka. So tandaan natin, sometimes inaayos din na, minsan nakikita ko rin ang mali ko. So ayusin ko yun. Ang tawag dyan, dependable person. Kasi pag hindi tayo dependable, masyado ka pang protective sa sarili mo, ito sasabihin ni Lord sa iyo. Hindi ka pa lumago, hindi ka pa nga umunlad, marami ka ng reklamo. Anong sabi sa Matthew 25:24-30? Tingnan po natin yung pangatlo. Matthew 25:24-30. Lumapit ang isang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim. Kaya sabi dito, natakot po ako sa 25. Ibinaong ko sa lupa ang iyong salaping ginto. Hindi ko tinatapos yung ibang praise. 26. Anong sabi ng Panginoon? Masama at tamad na lingkod. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? In 27. Dapat tumubo yon. Nagalit ang may-ari, kunin ang lahat sa kanya at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Ang meron, bibigyan pa at managana. Ang wala, kahit konti, na sa kanya kukunin pa. Alam niyo, ito tandaan natin. Lahat tayo may potensyal. Pag tinago mo yon, makikita mo lalo kang nabububo kasi hindi ka nagpapagamit sa Lord. Tanggalin ni Lord yan. Ibibigay niya doon sa mas lalong mahusay at magaling. Kaya pansinin ninyo, sa paglilingkod natin sa Lord, yung puro ka na lang, hindi ko kaya yan, baka mapahiya ako. Akala mo matalino ka, wala ka nang alam. Tatanggalin ni Lord lahat ng mga kaalaman mo sa kanyang mga salita at ililipat sa iba. Itong nangyari dito sa pangatlong tao. Ni hindi mo nga makita sa Bible yung Habakuk Ang tagal-tagal mo na.
Saan ba yung Habakuk? Anong page? So, nabububo ka ngayon kahit sa pagbukas ng Bible. Bakit? Kahit panalangin kasi takot ka eh. Di ba? Dati may tinawag kami mag-pray dito, wala pang online. Kapatid, ikaw mag-pray. Ang pinag-pray niya, pangalan ng church. Church of the Good Shepherd, Jesus is Lord Church. Amen. Hindi siya marunong mag-pray. So, anong nangyari? Nakita ko dito, pag hindi ka ginagamit ng Lord, lalong tatanggalin niya yung meron ka dapat. Nakita niyo po? Ultimo bata, marunong mag-pray. Kaya ito yung sinabi dito, ang wala sa kanya, kaunting na sa kanya, kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong yan. Ang masaklap nito, pag hindi ka dependable, hindi ka responsible, at hindi ka accountable, ang tawag sa iyo, masama, tamad, at walang kwenta. Ibig sabihin, hindi na pakinabangan sa gawain ng Panginoon. Kaya naway sa umagang ito, makita ninyong kahalagahan nito, mga kapatid, na all of us are manager and not the owner. All of us must be dependable person. Kaya sa ating pagtatapos, tandaan natin, all that we possess belongs to God. We must manage well everything that God has entrusted to us for His glory. Naway ang mensaheng ito, nagpapakita sa atin na anumang meron tayo, pangalagaan natin ito ng maigi. Kaya before we close, bago tayo dumako sa mga mensahe ng awitin at sa closing prayer, kunin po natin ang ating mga tinapay at ang ating mga alak sa ating mga tahanan. Bilang paalaala sa ating lahat na lahat ng ito ginawa ni Kristo sa atin, ang sukli nito magiging mabuti tayong katiwala o tagapamahala. Namatay siya sa cross, ginawa niyang lahat upang iligtas ka at pamahalaan mo ng maayos ang binigay ng Lord sa iyo. Kaya kunin natin ang ating mga tinapay. Ihanda po natin ating mga sarili sa ating banal na hapunan. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Namnamin natin ang mga mensaheng ito sa ating pagsamba sa Diyos. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Walang salita ang di mo naririnig, kahit pa panalangin walang tinig, di
magtatago ang kondisyon ng puso. Sa iyo dakilang Diyos, O Kristo. Siyasatin mo, Jesus, ang puso kong para sa'yo. Nagsusumamo sa'yo, Jesus. Ika'y manahan sa buhay ko. Walang salita ang di mo maririnig. At kahit pa panalangin walang tinig, di matatago ang kondisyon ng puso. Sa iyo dakilang Diyos, O Kristo. Siyasatin mo, Jesus, ang puso kong para sa'yo. Nagsusumamo sa'yo, Jesus. Ika'y manahan sa buhay ko. Siyasatin mo, Jesus, ang puso kong para sa'yo. Nagsusumamo sa'yo, Jesus. Ika'y manahan sa buhay ko. Oh, manahan ka, Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo, Diyos. Sama-sama nating sambitin. Di makakatakas sa presensya mo, hindi nais lumisan sa pag-ibig mo. Hindi magsasawa sa presensya mo, hindi nais mawalay sa pag-ibig mo. Hindi makakatakas sa presensya mo, hindi nais
Let us pray. Father God, maraming salamat sa palaala mo sa amin. Walang meron kami na sa amin. Lahat ng ito mula sa iyo. Teach us to be a good manager sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Oras, sa aming katawan, sa aming mga resources, sa aming pamilya, lahat na kami ang namamahala. Dapat naming isipin, pagbutihin namin ito, even sa aming paglilingkod sa iyo. Kung kami man ay cell group leader, leader of leaders, cell members, kung kami man, O Diyos, ay mga attendee or followers or invites, it's about time for us to think na we are not the owner, but we are the manager. Maging mabuti kaming tagapangasiwa. Dito namin nakita bakit mahalaga ang sambahin ka, paglingkuran ka, sundin ka. Dahil sa isang kisap mata, pwede kaming mawala sa mundong ito kapag ginusto mo. Kaya teach us to be a good manager sa lahat na pinapamahala mo sa amin. Pagpalain mo lahat ng mga kasama namin na nandito ngayon. Bless us all, O God, maging eye-opener sa amin ang mensaheng ito, na lalo pa naming mahalin ang maglingkod sa iyo. Dahil regalo mo sa amin ang meron man kami, at gamitin ito para sa ikapupuri ng iyong pangalan. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, na si Kristo Jesus at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
Diyos ko.